Ako si Francis Riudique, hatid sa inyo ang mga pinakamainit na balita sa bansa dito sa News Force. Sa ulo ng mga balita, Bulkang Kanlaon itinaas sa Alert Level 3, libo-libong residente inilikas. Pilipinas, pumangalawa sa most attractive emerging market for renewable energy investment. Opisina ni PBBM na italang top spender ng confidential at intelligence funds. DILG planong maglungsad ng Unified 911 Emergency System. Manila to Paris flight muling magbabalik. 8 bansa kasado na para sa eFIBA World Finals Season 3. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Dakong alas 3 ng hapon nang sumabog ang Bulkang Kanlaon na tumagal ng 3 minuto at 55 segundo nito lamang Lunes, December 9. Kasabay ng pagputok, nagbuga ito ng plume na aabot sa 4,000 metro ang taas patungong Kanluran, Timog Kanluran. Bukod rito, naiulat rin ng pagbalot ng ashfall, amoy ng asupre at pyroclastic density current o mga mapanganib na gas, abo at pira-pirasong bato mula sa lokalidad na malapit sa bulkan. Dahil rito, nagpasya ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology of PHIVOLCS na itaas sa Alert Level 3 o Magmatic Unrest ang Bulkang Kanlaon. Sa tala ng Department of National Defense o DND, nasa humigit kumulang 87,000 na katao ang agad na inilikas sa pagsabog ng bulkan. Kaugnay na balita ay sinusulong ni Senator Alan Peter Cayetano sa Senado ang panukala na modernisasyon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology of PHIVOLCS para umano mapabuti ang disaster preparedness ng bansa. Yan ang balitang hatid ni Daniza Lopez. Upang gawing mas epektibo ang disaster preparedness ng bansa, ay naniniwala si Senator Alan Peter Cayetano sa kakayahan ng modernisasyon pagdating sa mga kagamitan at serbisyo ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology of PHIVOLCS. Ayon kay Cayetano, dapat natutukan ito dahil vulnerable ang bansa sa mga nangyayaring kalamidad at sakuna. Binigyang halimbawa rin ng senador ang kamakailang minor eruption ng Bulkang Taal na anya dapat na magsilbing tawag sa atensyon ng pamahalaan na gawing mas mabisa ang disaster preparedness ng bansa. Pagbibigay diin pa niya, ang seismic monitoring capabilities ay mahalaga sapagkat ang kasalukuyang nasusubaybayan lamang ng PHIVOLCS ay ang 10 bulkan sa 24 na aktibo. Kaya't nais ni Cayetano na dapat na gawing modernisado ang mga kagamitan ng PHIVOLCS, kabilang na sa kanyang isinusulong ay ang karagdagang seismic stations at sapat na sahod para sa mga kawani nito. Daniza Lopez, nag-uulat para sa One Media Network. Samantala, inanunsyo ng Department of Health o DOH nitong Lunes na handa na ang district at provincial health facilities sa buong bansa para sa emergency na serbisyong medikal sa pagdiriwang ng Kapaskuhan. Ayon kay DOH Assistant Secretary at Spokesperson Albert Domingo, ang sektor ay naghahanda na para sa Code White Alert upang maiwasan ang mga pinsala at aksidente mula sa paputok. Sa pagpatatapos ng taon, pinaalalahanan niya ang publiko na sa hilip na bumili at magsindi ng sariling paputok sa bahay, manood na lamang po ng community fireworks sa kani-kanilang lugar. Pumangalawa ang Pilipinas sa most attractive emerging market for renewable energy investments sa 2024 Climate Scope Report ng Bloomberg Nerve. Ang pag-angat ng bansa mula sa ika-4 nitong ranggo noong nakaraang taon ay nagpapakita ng lumalagong tiwala ng pandaigdigang komunidad sa pangako ng bansa sa paglipat sa clean energy at sustainable growth. Ang pagkilalang ito ay nagpapaigting sa pagsusumikap ng DOE na makamit ang layunin sa renewable energy at mapanatili ang pangunguna ng bansa sa pag-unlad sa energy transition.
Sa ating ulat panahon, patuloy pong umiiral at nakakaapekto ang tatlong weather systems na Intertropical Convergence Zone o ITCZ, shearline at amihan sa ating bansa sa kasalukuyan. Partikular na uulanin dahil sa ITCZ ang mga lugar ng Zamboanga del Norte at Palawan. Habang shearline naman ang dahilan ng magkakahiwalay na pag-ulan sa Metro Manila, Calabarzon, Bicol Region, Marinduque, Oriental Mindoro, Bulacan at Aurora. Samantala, amihan naman ang bahagyang nararamdaman sa Cagayan Valley, Apayao, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Ilocos Region, natitirang bahagi ng Cordillera Administrative Region at Central Luzon. Susunod sa News Force. Congressman Mark Cojuangco at Alpas nais isulong ang pag-aproba ng nuclear energy sa bansa. DTI inilabas ang listahan ng vape brands na hindi nag-comply sa PS license requirements. Opisina ni PBBM na italang top spender ng confidential at intelligence funds. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force. Pirmado na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang isang batas na layong palakasin ang mental health program sa mga paaralan. Para sa detalye, narito ang balita. Pinirmahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Basic Education Mental Health and Wellbeing Promotion Act. Layo nitong mas palakisin at pagbutihin ang mga programa ng eskwelahan para sa pagtataguyod ng mental health ng mga estudyante, guro, pati na rin ang mga non-teaching personnel. Mandato nito na magkaroon ng komprehensibong mental health program ang bawat eskwelahan, kabilang ang ilang probisyon sa mga out-of-school na mga bata. Sa pamamagitan nito, mas magiging responsive ang paaralan pagdating sa pagtugon sa mga problema sa mental health. Kumpiyansa rin ng Department of Education na mapababa ang kaso ng suicide sa mga kabataan. Sa ilalim din ito ay magiging salary grade 16 na ang mga guidance counselors sa pampublikong mga paaralan o tatanggap ng sweldo at benepisyo na nagkakahalaga ng 50,000 pesos. Dahil dito umaasa ang DepEd na mapuno na nito ang tinatayang 1,600 na bakanting posisyon na guidance counselors sa mga paaralan sa bansa. Francis Riudique, nag-uulat para sa One Media Network. Samantala, ayon sa Commission on Audit o COA, nananatili ang Office of the President na may pinakamalaking gastos pagdating sa confidential at intelligent funds. Base sa annual report ng COA nitong 2023, umabot sa 4.56 billion pesos ang nagastos ng Office of the President sa nabanggit na mga pondo. Malayo ang agwat nito sa pumangalawang ahensya na Department of Justice na nakagastos ng mahigit 600 million pesos. Kaugnay na balita, inihahanda naman ng Kongreso ang mga panukalang batas upang higpitan ang paggamit ng confidential funds at regulasyon sa Special Disbursing Officers kasunod ng issue sa maling paggamit ng 612.5 million pesos. Yan ang balitang hatid ni Jade Buhoy. Inihanda ng House Committee on Good Government and Public Accountability ang dalawang panukalang batas upang masolusyonan ang mga issue sa confidential funds at special disbursing officers o SDOs. Ang mga nasabing panukala ay batay sa investigasyon sa umano'y maling paggamit ng 612.5 million peso confidential funds ng Office of the Vice President o OBP at Department of Education o DepEd. Ayon kay Manila 3rd District Representative Joel Chua, layunin ng unang panukala na higpitan ang mga alituntunin sa liquidation ng confidential funds, kabilang ang pagbabawal sa hindi maayos na resibo at lagda. Pinahayag rin ni Chua na mahalaga ang pagbabalanse ng pambansang seguridad at maayos na paggamit ng pampublikong pondo.
habang ang ikalawang panukala ay nakatuon sa regulasyon ng SDOs at pagpapataw ng mabigat na parusa sa maling paggamit ng pondo. Bahagi naman ni Batangas Representative Jerby Luistro na dapat ipagpatuloy ang investigasyon upang malaman kung sino ang tunay na nakinabang. Dito rin isinusulong ng mga mambabatas na baguhin ang umiiral na batas upang maprotektahan ang pampublikong pondo laban sa pang-abuso. Layunin din ng mga investigasyon sa Kongreso ang magbalangkas ng mas angkop na batas para sa accountability. Kaya't panawagan ni Chua aprobahan ang mga panukala para sa mas transparent at mas maayos na paggastos ng pondo ng pamahalaan. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Matapos ang serye ng 6 na malalakas na bagyo na nagdulot ng malawakang pinsala sa bansa, muling nanawagan sina Congressman Mark Cojuangco at ang Alpas Pinas na gawing pangunahing tugon ang nuclear energy sa harap ng tumitinding hamon ng pagbabago ng klima. Yan ang balitang hatid ni Jade Buhoy. Naisisulong ng Alpas Pinas at Pangasinan 2nd District Representative Mark Cojuangco ang nuclear energy para sa malinis, mura at maaasahan na makakatulong hindi lamang sa pagsugpo ng greenhouse gas emission kundi pati sa pagsisigurado ng murang kuryente at matatag na enerhiya para sa bansa. Ayon sa panayam, ang inisyatibang ito ay bunsod ng mga kamakailang bagyong tumama sa bansa sa loob ng mahigit 1 buwan na nagdulot ng malawakang pinsala. Bunsod ito sa gitna ng krisis na dulot ng sunod-sunod na bagyo, nananawagan ang Alpas Pinas na pagtuunan ng pansin ang nuclear energy bilang solusyon sa pagbabago ng klima. Base naman kay Gail Certeza na siyang lead convener ng Alpas Pinas, ang nuclear energy ay isang malinis at maaasahang alternatibo sa fossil fuels na pangunahing sanhi ng greenhouse gas emission. Pahayag pa ni Cojuangco na ang nuclear energy ay makakabawas sa paggamit ng bansa sa mahal at higit na nakakapinsalang fossil fuels. Ayon rin sa pagsisiyasat ng organisasyon, ang paggamit ng nuclear energy ay magdadala rin ng mas murang kuryente at mas matatag na enerhiya para sa bansa. Bahagi nito, hinimok ng organisasyon ang mga mambabatas na kilalanin ang potensyal ng nuclear energy sa pagharap sa mga hamon ng enerhiya at pagbabago ng klima. Kanila ring pinaalala na sa pamamagitan ng nuclear energy, maaaring magkaroon ng mas murang kuryente, mas maaasahang enerhiya at mas sustainable na kalakalan para sa Pilipinas. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Positibo ang pamahalaan sa paglago ng ekonomiya ng bansa. Ito'y matapos ang pagpapatupad ng 2 bagong batas na layong palakasin ang turismo at patatagin ang seguridad sa pagkain sa bansa. Ito'y matapos lagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Republic Act 12078 o the Amendment to Agricultural Tarification Act na layong protektahan ang mga mamimili sa pabago-bagong presyo ng bigas at maiwasan ang manipulasyon sa presyo at hoarding. Sa kabila nito ay ang Republic Act 12079 o the Value Added Tax Refund Mechanism for Non-Resident Tourist Acts na nagsasaad na maaring i-refund ang VAT ng turista sa mga lokal na biniling kalakal. Ang batas nito ay magdudulot umano ng pagbabago sa turismo at paglago ng ekonomiya ng bansa. Samantala, nakatakdang maglunsad ng Unified 911 Emergency System ang Department of the Interior and Local Government o DILG. Alamin ang ibang detalye sa ulat na ito. Inanunsyo ng Department of the Interior and Local Government o DILG ang plano nitong maglunsad ng National Unified 911 Emergency System. Paliwanag ni DILG Secretary John Vic Remulla, ang naturang sistema ay magiging language sensitive. Kalakip kasi ng bagong sistema ang pagkakaroon ng iba't ibang lengguwahe sa pagtugon sa mga emergency calls. Bukod sa English at Tagalog, kahit umano ang mga local language ay isasama rin ng DILG sa naturang sistema. Balak magtayo ng pamahalaan ng 10 call centers kaugnay nito. Pagtitiyak pa ng DILG, magiging direct na ang tawag sa emergency response na hindi tulad ng dati na paiba-iba pa.
Bukod dito, plano rin ng DILG na palakasin ang kapabilidad ng mga local government unit sa pagtugon sa mga emergency. Sa katunayan, balak umanong bumili ng DILG ng 10,000 emergency assets tulad ng ambulansya, fire truck, police cars at iba pa. Sa kasalukuyan, ang ginagamit ng bansa ay ang modernized 911 emergency system na inilunsad nitong Agosto ngayong taon. Francis Riudique, nag-uulat para sa One Media Network. Bunsod ng maling pagpapakalat ng ilang vape brands ng maling impormasyon ukol sa ilang business compliance, nagpaalala ang DTI sa publiko hinggil sa mga non-compliant brands na ito. Tunghayan ang ulat ni Princess Castro. Nagpaalala ang Department of Trade and Industry o DTI sa publiko hinggil sa license status ng ilang vape brands sa bansa. Kaugnay nito ay ang pagtugon ng departamento sa mga mapanlinlang na pag-aangkin ng brands na Flare at Shift kung saan ipinapakalat umano ng mga ito na sila ay sumunod sa regulasyon ng DTI. Dagdag pa rito ay ang paggamit ng hindi otorisadong larawan ng mga kawani ng kagawaran para mapaniwala ang madla na sila ay nag-comply sa kaukulang dokumento sa pagnenegosyo. Dahil dito malinaw na lalabag ng mga naturang brands ang mga batas sa proteksyon ng consumer sa ilalim ng RA 7394 at Department Administrative Order No. 2 Series of 2007. Bunsod nito ay pinaalala ng DTI na tanging ang mga sumusunod na brand lamang ang may valid Philippine Standards o PS licenses ang otorisadong magbenta ng vape sa bansa. Ito ay ang Don Bars, Click, One Bar, Phantom Vape, Relics, Tomorrow, Truce, Vagent at X-Vape. Kaugnay nito ay ang patuloy na paghimok ng DTI sa mga negosyante na isecure at panatilihin ang mga valid PS license upang matiyak na ang mga produkto ay nakakatugon sa mga pamantayan sa kaligtasan at kalidad bago ipamahagi sa merkado. Princess Castro, nag-uulat para sa One Media Network. Malugod na ibinahagi ng Eastern Police District o EPD na bumaba ang krimen sa eastern part ng Metro Manila. Makibalita sa balitang hatid ni Daniza Lopez. Sa pinaigting na operasyon ng Eastern Police District o EPD ay nagresulta ito sa pagbaba ng krimen sa eastern part ng Metro Manila. Sa datos ng EPD na ibinahagi ni OIC Police Colonel Villamor Tuliao ay nasa 84.2% ang ibinaba ng crime rate magmula ika-30 ng Nobyembre hanggang ika-6 ng Disyembre nitong taon. Ito'y matapos palakasin ng EPD ang mga operasyon nito kontra ilegal na droga kasabay ng panguhuli sa mga wanted na tao. 62 ang nahuling wanted at 60 individual naman ang naaresto sa anti-illegal drug operations na umabot sa higit 1 milyon ang halaga ng nakulimbat na droga. Sa kabilang banda, tinutukan din ito ang panguhuli sa mga ilegal na pagsusugal at ilegal na pagmamay-ari ng baril. Tiniyak naman ng EPD ang pagpapaigting pa sa pagbabantay ng seguridad ng publiko gayong papalapit na ang pagdiriwang ng Pasko at Bagong Taon. Daniza Lopez, nag-uulat para sa One Media Network. Susunod sa News Force. MMDA patuloy ang clearing operations sa Mabuhay Lanes, alinsunod sa pagsasaayos ng daloy trapiko. Manila to Paris flight muling magbabalik pagkatapos ng 20 taon. BOC hinarang ang kontrabandong 22,000 metrikong toneladang semento sa Ilocos Norte. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force.
Ipinagdiriwang ng Department of Tourism noong 8 ng Disyembre ang makasaysayang pagbabalik ng Air France na may direktang Manila to Paris flight matapos ang 2 dekada. Ang pagbabalik ng biyaheng Manila to Paris ay inaasahang mapalakas ang turismo, kalakalan at palitan ng kultura ng dalawang bansa. Babawasan ng bagong ruta ang 10,700 km distance ng Manila at Paris sa 14 hanggang 15 oras na lamang na magbibigay sa mga manlalakbay ng mas maluwag at tuloy-tuloy na biyahe. Upang mapamahalaan ng maayos ang daloy ng trapiko ngayong papalapit na ang Kapaskuhan, patuloy sa pagsasagawa ng clearing operations ang MMDA Special Operations Group Strike Force sa Mabuhay Lanes at ilang pangunahing kalsada sa Metro Manila. Matyagang nilinis ng mga kawani ang mga nakaharang na sasakyan sa bangketa at ang iba pang mga nakasagabal sa daan. Umabot sa higit 60 sasakyan ang natikitan sa operasyon, habang 18 naman dito ay dinala sa MMDA impounding site sa Tumana, Marikina. Mahigpit na nagsagawa ng boarding formalities ang Bureau of Customs sa subport of Corimao noong Nobyembre 20 sa MV Bulan sa Corimao Port, Ilocos Norte. Ang barko ay nagdala ng 22,000 metric tons ng imported cement na kanilang idineskarga sa nasabing pantalan. Layunin ng inspeksyon na matiyak na walang kontrabando o iligal na kalakal na makakapasok sa bansa. Samantala ay ginawad naman sa lungsod ng Makati ang Seal of Good Local Governance o SGLG Award para sa mabuti at maayos na pamumuno ng lungsod. Ito ay personal na tinanggap ni Makati City Mayor Abby Binay Campos at Makati DRRM Officer Richie Rodriguez. Sa ilalim ng Batas Republika bilang 11292 taong 2019, kinikilala ng SGLG ang natatangi at kahusay ng lungsod pagdating sa pamumuno. Handa na ang 8 bansang maglalaban-laban para sa eFIBA World Finals Season 3 na gaganapin sa Clark, Pampanga simula bukas. Narito ang ulat ni Princess Castro. Kasado na ang 8 kupunan mula sa iba't ibang panig ng mundo na maglalaban-laban para sa titulo ng eFIBA World Finals Season 3 na aarangkada simula bukas ika-11 ng Disyembre. Para sa season na ito, host ang Pilipinas kung saan gaganapin ito sa SMX Convention Center sa Clark, Pampanga. Bukod sa entablado ay handa na rin ang mga kupunan maging ang Igilas Pilipinas na kumpiyansang lalahok sa kompetisyon. Samantala sa pamamagitan ng Regional Championship sa eFIBA Season 3, nabuo ang 8 kupunan na kwalipikado sa finals kung saan hinati ito sa 2 grupo. Sa kampo ng Group A, nariyan ang defending champion na USA na makakatunggali ang Algeria, Portugal at Saudi Arabia. Habang sa Group B naman, napabilang ang Pilipinas na haharapin ang Brazil, New Zealand at Turkey. Samantala, umaasa naman ang Samahang Basketball ng Pilipinas na may daragdagang World Finals event na ito sa listahan ng matagumpay na FIBA events ng bansa. At para sa mga nais na masaksihan ang laban, ang admission ay libre para sa lahat. Tatagal ang kompetisyon hanggang sa ika-12 ng Disyembre. Princess Castro nag-ulat para sa One Media Network. At narito ang recap ng mga nagbabagang balita ngayon. Sa ulo ng mga balita, Bulkang Kanlaon itinaas sa Alert Level 3, libo-libong residente inilikas. Pilipinas, pumangalawa sa most attractive emerging market for renewable energy investment. Opisina ni PBBM na italang top spender ng confidential at intelligence funds. DILG planong maglunsad ng Unified 911 Emergency System. Manila to Paris flight muling magbabalik. 8 bansa kasado na para sa eFIBA World Finals Season 3.
patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. At yan ang pinakamainit na mga balita ngayong araw. Manatiling nakatutok sa aming mga ulat at updates sa aming Facebook page, facebook.com/OneMediaNetwork. Ako si Francis Riudique at ito ang News Force.